Smuggle, 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 smuggle. Hunyo 8, taon 2025 and welcome sa episode numero 91 ng Rated X, ang nag-iisang programa sa YouTube at Facebook na tumatalakay sa issue na may kinalaman sa illicit tobacco trade. Ako ang inyong lingkod, Anton Israel. Isa lamang po sa mga lead convener ng X sa smuggling movement at sa episode na ito, ating ihahatid ang nangyari sa Baguio City, doon sa Harrison Road, sa isang parking lot. Yung kanilang nakumpiskang vape, halagang 600,000 pesos, more or less, ay iniukol sa isang famosong social media influencer. Sa loob po ng 2 taon, ang ating pong sinubaybayan ang mga gawain diyan po sa social media, may mga puntos po akong ihahatid sa inyo kung paano po ito ginagamit. Kapansin-pansin, nung pagsikat ho ng Plava, namulaklak ho ang mga Facebook posts ng mga napakagandang binibini, kaakit-akit, lumuluwa ang dibdib. Kaya po yan ay ating tinawag na mga sexy, hot, female teasers. No? Merong bang naglalagay ng vape sa dibdib at doon sa kanilang malapit sa sentro ng kanilang pangangatawan. Lamang para makaakit ng mga users. Yan naman din ay ginaya. At yan naman din ay ginaya ng isang kumpanya na ang pangalan ay SHFT. Sexy Hot Female Teaser. Yung initial. At talaga naman pong namulaklak at ang dami ho nilang mga nagsigayahan. At naging itong si Diwata naging vapor na rin. Nang itong may-ari ng ship ay ma-interview sa ABS-CBN doon po sa kainan ni Diwata, si Diwata nagsusuot na rin gamit po yung lanyard ng vape brand na dala-dala ng inchik na yon. Na ngayon wala na po, hindi na po nangamoy. No? Pero manaka-naka sabi nagpapadating pa rin daw. Mayabang ho kasi yun. Now, ano po ba ang ating mga napansin? Una, paano po ginagamit? Ginagamit ang social media influencer bilang launch pad. Yung mga soft sell, hindi yung nagpapahalata yan. Gumagawa sila ng lifestyle video, nagpapa-picture, suot-suot ho yung isang particular na brand ng vape. At yan po siyempre nakaka-arouse ng curiosity. Lalo na kung yung influencer na yan ay naka-skimpy bikini. Wala naman nang sinasabi, wala namang ini-endorse, pero gagawa ng short video para sa TikTok, sa Instagram, hit-hit. Tapos sasabihin, masarap. Solid hit. Matagal maubos. Parang advertising na rin kung tutuusin. Pero itong gawain nilang ito ay nakaka-arouse ng interest. Hindi lamang po dun sa mga talagang gumagamit na ng vape, pero maging dun sa mga hindi pa nagbe-vape, hindi naman para sa kanila yung vape na yan, ay naiinganyo hong gumamit. Sa madalit sabi, itong mga influencer wala pong kaalam-alam sa vape trade. Tulad na lamang nitong isang pamosong social media influencer na hindi po pinangalanan sa report nang mabasyo yung kanyang delivery noong June 5. Di ho natin matiyak kung mismo itong si influencer na ito nando doon o wala. Baka yung kanyang ginamit o yung mga nag-deliver ay kanyang mga downline kasi may mga downlines pa pala ito. No? Umugong ho ang balita ng aking in-scroll, si Wamos daw po yun. Tinuturong si Wamos pero hindi po confirmed. Wala naman po sa larawan na merong Wamos doon sa insidenteng yon. Lamang may mga produktong pinakita na isa doon, napansin ko parang Don Bars. D-O-N, Don Bars. Hindi ko alam kung
rehistrado yung produktong yun o hindi. Pero may iba na meron namang timbre. So, nangangahulugan na sari-sari ho kung buho yung mga i-deliver. O napagkasundo ang i-deliver. May legit, may tax stamp at meron ding wala. Itong nangyari doon sa bypass sa Baguio, pinangunahan po nung task force ng doon sa Baguio. At syempre, nandun din po yung Baguio PNP para pangasiwaan yung proseso. Pero wag ho niyong gagayahin niya kung kayo yung mga LGU dahil baka ma-technical ho kayo. Lalo na ho sa issue ng pagkumpiska dahil ayon sa ulat yung baterya tinira saan po ang kanilang mandato na mangumpiska, no? Lamang ang ating pong bansang iikot nga doon sa paggamit ng mga social media influencer. Ngayon, wala namang konfirmasyon na si Wamos ngayon. Pero may nakita ako. Ito, pinakpakita ko ngayon. Yan po ay yung post ho ni Wamos. Nag-aanap po siya ng mga distributor. Hindi ko alam na engaged pala itong si Wamos pati sa vaping. May sideline din pala ito sa vaping. Pero malaki yung kita niyan. Kaya yung mga posting na nagre-recruit, kasama po yan doon sa plantilla ng mga smugglers in connivance with social media influencers. Pero tinatawag sila na PM me. PM me if you want to be a part of our team. Kaya yung mga team na yan, may Team Papa, may Team Gigil. Wala pong kaalam-alam yan sa simula, yung mga taong yan. Meron pa nga dyan mukhang minor de edad. Nagti-TikTok lang. Nagla-livestream. Pero iba ho ang kanyang activity. Ni-recruit. At yung mga team na yan ay may mga ring leaders o yung mga team manager o yung mga team leaders. So, yun ho ang nagbabantay kung ano na performance ng kanilang team members. Siyempre, nandiyan dyan ho sina kagaya na lamang ho ni Monay. Hindi na nangangamoy si Monay ngayon. Wala na yata siya sa team Gigil na yan. So, yan. TPM mo ko. Details, nasa DM. Looking for 10 serious resellers. High markup. Easy ang kita. O yan ang kanilang mga panghikayat. So, binabypass po ng mga team na ito. Na itong mga social media influencers, yung traditional o yung appropriate channel ng pagbebenta ng vape. Pinag-aralan po ito ng mahusay na ang mga tindahan ay dapat gated, dapat maingat, hindi nagpapapasok ng minor de edad, at may mga palituntunin pong sinusunod yung mga legit operators. Pero itong mga ito, yung mga team recruitment nila, kahit sino na lang kahit walang kamuang-muang, walang kamalay-malay, ayun, tuloy nakukuryente. Tulad na rin siyempre, doon sa Baguio, na walang kamalay-malay, pinasok dahil nga naghahanap daw ng distributor para sa Baguio, sa Benguet at sa La Union, yung social media influencer na yon. Again, wala pong binabanggit doon sa report na si Wamos yun, bagamat may nakita po akong similar na posting ni Wamos na naghahanap po ng distributor. Ang tanong, Wamos, ano ba yung produktong dala-dala mo? Ano ba yung produkto na yan? Legit ba yan o hindi? So, para hindi sila matrace. Number 3, cashless po kadalasan ang transaction. Paano? Padala mo na lang sa bangko. Padala mo na lang sa GCash. At kung malakihan, syempre, gaya ng iniulat natin last week, mga casino chips ang ibabayad mo. So bakit ganun? Para po walang money trail, unang-una. At syempre, para hindi ho matukoy kung sino talaga yung smuggler o yung mastermind. Pangalawa, nandito rin po yung angulo na yung mga vapes na bumabaha ngayon ay bahagi po yan ng mga money laundering activities. Paglilinis ng pera, galing sa illegal, ibinibili ng vape at pinamumudmod. Kung anong makuha nilang pera, ayun na yun. Malinis na version na nung kanilang
pera na nanggaling sa illegal. And syempre, nandiyan din yung kanilang logistics partner. Kadalasan ho yan yung Lalamove, yung Grab, at yung mga meetups. Nag-hire po sila ng mga sasakyan minsan at nagbi-meet up na lang sila sa parking lot. Tulad nga noong nangyari dyan sa Baguio. Minalas lang, set up pala yun. Frame up pala yun. Na mega shopper, yung bata ni Wamos. Bata ni Wamos, wala naman palang sinasabi ng bata ng social media influencer. Again, hindi malinaw kung nandoon nga yung social media influencer mismo o bata lang yung naghatid ng mga produkto. Ngayon, bakit po paborito ang mga social media influencer? Number 4, dahil po sa face value, dahil sa popularity nila, yan, nire-recruit po sila. Hindi lamang po sa vape, paging sa mga cosmetics. At yung iba naman din po, nag-i-endorse ng kung ano-ano, wala naman pong appropriate na dokumento, unregistered sa FDA, kaya bawal din po yung kanilang ginagawa. Pero dahil nga po sa potential na kikitain, nahihikayat po itong mga influencer at karamihan ho sa kanila, walang kamuwang-muwang. Face value lang po ang habol sa kanila at yung potential na makahatak sila ng customer. Meron pa po ang ibang mga style na napansin ko, yung mga promo giveaways. Nagpaparapol ho yung iba. Sabi, mamimigay kami nito, meron kaming PR kit. Pero yan po ay mga recycled, ay mga nirebrand. Yung iba, yung iba. Yung mga pinamimigay nila, ay mga basura na ho yun. At yung iba nagpaparapol, dapat bumili ka ng produkto nila at yung etiketa, yung label na proof of purchase mo, yung EKA daw ay gagamitin para sa raffle. Ay yung isa kong nakita noon, wala pa 2 taon, milyonaryo na, yun po nagsimula. Parapol-rapol lang ho siya. Pero ni-recruit na ho siya na magbenta ng vape. Tapos yung iba pong mga style dyan, kaya napapansin nyo, marami pong mga brand na lumalabas, gaya ho yung nahuli sa Marilao, never heard yung mga brand na yon, mga recycled ho yung rebranded. Kapag hindi po nag-click yung isang particular brand, papalitan ho nila ng brand name, halos katunog. Kung mapapansin nyo rin, puro X na lang halos lumalabas. May X-Black, may X-Force, may kung ano-ano na may X sa pangalan. Sumakay ho sila doon sa legit. Kung magkatunog, baka nga naman makalusot. So, paano po bilang isang consumer, bilang isang watcher, o nagmo-monitor sa takbo ng vaping industry, paano madidetect kung laganap ang mga illegal activities? Ito po yung mga red flags. Yung bigla na lamang dumami yung mga resellers. Makikita sa TikTok, may nagla-livestream pa ho sa TikTok ngayon. Kababalita lang ho sa akin, sinumbong ho sa akin. 4 days ago, may nagla-livestream pa ho sa TikTok, nagbebenta ho ng vape. Tapos meron nung silang, tapos dumadami nga po yung mga posting sa Facebook. At meron din po silang mga coded language. Kaya ng DM for flavors. I-DM nyo lang ang presyo. Nasa DM na ang presyo. Nasa DM na ang areglo. Tapos nandiyan nga po yung mga shipping terms. Yung iba, no meetups. Yung iba, door to door. Yung iba, next day delivery via Lalamove, via Grab, o kung sino man yung rider na kanilang napagkasunduang magdi-deliver. Ngayon, ang tanong, magkano ba kinikita nitong mga social media influencers nito? Bakit kahit wala silang kaalam-alam, wala silang malay, kung legal o illegal, wala silang pakialam, basta kumita lang. Yung iba po, kumikita ako ng 50 pesos hanggang 150 pesos. Yan ang tinatawag na pinaka
karapatan. Mode, ang karapatan daw nila yun. 50 hanggang 150. Abay, mas malaki pa kinutubo mo kaysa dun sa mismong may-ari ng tindahan. Yung lumalaban ng patas, lumalaban ng matino, magkano lang kinikita? 30, 20, o magkano? Samantala ikaw, nandun ka lang sa Facebook, nagpapa-beauty ka lang, magsusuot ka lang ng bikini, 50 hanggang 150 na ang kinikita. Nagpaparapol ka, 50 hanggang 150 per unit ang binibigay sa'yo. Tapos, kung habang dumadami yung mga followers na nako-convert mo, sila ay may tuturing mo ng personal na customer. Bukod pa dyan, meron ka pang pagkakataon na makapag-open up ng mga reseller account. Makapag-recruit ng mga may-ari ng vape shop. Bibigyan mo nga ng magandang diskwento dahil malaki yung margin mo. 150, binibiro mo kahit magtago ka na lang ng 50, yung 100. I-distribute mo dun sa mga retailers. Yung mga retailers naman, kung sabihin, mura nga. 200 lang, 250. Mga illegal naman yan, malilinti ka naman sila. Dahil kapag nahuli, ang pinakamababang multa, nasa magkano? 1,000,000. Hindi ka pa kumikita ng 1,000,000, kailangan mo nang magbayad ng 1,000,000 kapag nahuli kayo. Kaya wag po ninyong tatangkilikin itong mga produkto na nanggagaling ho sa mga social media influencers na ang kanilang dala ay mga illicit. Number two, dun sa paano sila kumikita, meron din po silang mga tinatawag na downlines para bang pyramiding scheme. Meron din sila palang downline. Tapos sa downline nila, kumikita ho sila ng komisyon. Halimbawa, isang kahon, bumili ng isang kahon. Meron silang 500 dun sa bawat kahon na in-order ng kanilang downline. So on and so forth, depende sa kanilang areglo. At meron pa ho yung mga pabonus. Na padadalan sila ng mga stocks na libre. Either na bahala ka kung pamimigay mo o bahala ka kung ibebenta mo sa mga suki mong tagabili. At ikaw, bilang isang social media influencer, wala ka nang hahawakang produkto. Hindi na namin kailangan mag-deliver sa'yo. Basta sabihin mo lang kung sino yung mga padadalhan, kami nang bahala sa shipping. Hindi biro mo yun. Kami na kung saan imi-meet up, kung mi-meet up, kung saan yan isi-ship, kami nang bahala. Nakapangalan sa'yo yan. Kaya antayin mo na lang ang entrega namin na komisyon na para sa'yo. Sino ba naman ang ayaw nun? Tapos may mga smugglers pa po na nagbabayad ng 10,000 hanggang 50,000 per social media influencer as collab partner. Magkukulab daw sila. So paano yun? Nandiyan na syempre yung posting na illegally sponsored ito, no? Na itong beep na to, i-endorse niyang ganon. Pero binayaran siya ng 10 hanggang 50,000 para lamang doon sa pagpapakita ng produkto kasama yung social media influencer. So kung meron kang 100,000 followers na ikaw ay isang influencer, malamang lalapitan ka. Again, hindi lamang po ito sa mga nagbebenta ng vapes, kundi maging dun sa mga nagbebenta ng cosmetics. Okay? Ingat po kayo. Tapos meron din po silang mga giveaway events. Nagpaparapol, gaya po ng ating nabanggit na kanina. Pero ang mga participants kailangan ay bumili ng 1 unit, 2 unit, 3 unit para dumami naman ang tsansa nilang manalo. Ngayon ang pinakahuli, yung hindi po masyadong popular na eskema na modus. Ayan po ay dun sa shipping. Yung pakikipagsabwatan doon sa courier. Halimbawa, meron kang suking courier. Rider halimbawa, sisingilin yung umorder ng 5 piraso, para for personal use, sisingilin ng 150, meron pang kickback ho yung shipper. Not necessarily mismo yung social media influencer o yung shipper
yun po ang may kickback, kukomisyon doon po sa mga courier. Ang courier po kadalasan ay mga network ko yan. No? Yung bang alam mo na mayroong app, tatawagan mo pero may kasunduan na doon sa rider at doon sa shipper na meron siyang kickback. Hindi na ho natin kailangan banggitin pa dahil kilala po ang kadalasang tinatawag kapag nagpatawag na si smuggler ng delivery kahit saang lupalot pa yan ng Pilipinas, kanila itong ihahatid. Kaya wag lamang kayo mabasyo. Smuggle, smuggle.